Let's try the beach. Cheers guys, good luck for today. Cheers. Ayos, diba? We're on our way. Off-road yung papunta doon. Overland Exploration Philippines is presented by Nito Tire Philippines, fueled by enthusiasts. Together with Overland Kings, our total overland outfitter. In cooperation with Shell Philippines, cleans as you drive. Sa episode na ito, tatawid na naman tayo ng dagat papuntang lalawigan ng Negros Oriental. Dalawang destinasyon ng ating tutuklasin. Napakamakasaysayan ng isa sa ating pupuntahan na talagang malaki ang importansya sa kung ano ang ating bansa ngayon. Sumunod dito, tutuloy tayo sa isang bahay kubo na napapaligiran ng katawan ng tubig. Isang paraiso sa paanan ng bundok. Pero bago tayo pumunta sa ating mga destinasyon, dumaan muna kami sa airport upang kunin ang ilang mga gamit na aming naiwan sa Maynila. Kasunod nito, mamili na din kami ng aming mga iluluto para sa gabing ito. Hapunan natin mamaya, meron tayong puset, bato kung tawagin nila, malaki, mura lang, 200 per kilo. Meron tayong matambaka dito, tawagin nila, fresh na fresh, walang galunggong eh. So meron din tayong seaweeds, binili ni RJ, tirayan natin mamaya. Sa pagdating namin sa aming destinasyon, hindi namin inasahan na may nakakakilala sa amin. Kami po'y nagpapasalamat sa mga ganitong pagkakataon. So quick tour lang dito sa aming tutuluyan, tara. So ano siya, para siyang kubo. Technically kubo. So meron tayo ditong veranda. May common area tayo dito, maluwag. Tapos dito yung first bedroom. Yan. Meron sila ditong fan. Tapos meron sila ditong attic. So this is good for 10. I think yung sa taas, 6 ang pwede doon kasi dito 2. The other room is 2. Dito tayo, baba tayo. So dito naman yung kanilang kitchen and dining area, pero ginawa namin tong editing room ni Boss Nock. Nag-edit na tayo. Andito yung mga camera, sila-charge na rin. So ito yung mga mattress. So bago natin syempre dito yung My Coolman. Ito yung maganda dito kasi pwede mong dalhin kung halimbawang ground camping from the car, pwede mo isaksak or pwede mo gamitin yung power pack. This is the second room. And dito sa likod, meron siyang 3 toilet and 2 shower room. Oh, 3 shower room. Oh, dito meron din naman ditong hand washing area. Pwede ka dito mag-toothbrush, maghilamos. Tapos, yun yung aming crib for tonight. Dahil gabi na nang dumating kami dito, naghapunan na kami at nag-relax. Bukas, maaga kaming pupunta sa sikat na almusalan ng mga taga Dumaguete.
Magandang umaga from Dumaguete, and now papunta kami ngayon sa Dumaguete Public Market ulit kasi meron sila doon sikat na breakfast place, which is ang tinatawag na ano yun? Painitan. So meron sila doon mga local eats, mga local delicacies, mga anong tawag dito, baterol ba? Tableya. So meron sila ditong tableya, Mga local breads nila. yan, mga local breads. Meron din sila doon mga kakanin. So yun yung itatry natin ngayon. Then pagkatapos nun, saan na tayo? Kuya, mas maganda magstay pa tayo ng isang gabi pa dun sa Forest Camp. Kasi inigot ko ka. Total, medyo pagod na rin naman tayo sa biyahe. Tapos Sa bagay, takbo tayo ng takbo sa mga nakaraang araw. tama, kuya. Tsaka inigot ko kanina yung place, sobrang ganda. May mga hanging bridge, may falls, may mini pool. Ang ganda, kuya. Sige. Enjoy natin muna yung gabi Goods pa. ka dun, Mark? Good. Sa tol, mamalengke na rin tayo pagluluto ko kayo mamaya. Yun. Tingnan natin kung ano mabibili natin sa market, di ba? And try na rin natin mamaya yung Joss Chicken Inato. Ayun, mas pasok yun. Oo. Sige, yung chicken nila to ba? Ano yan? Yun yung parang bacolod chicken nila. Oo. Yun ang parang chicken inasal nila dito na which is ano rin sa Cebuano, mga Cebuano ba? Ano? Ilang araw ka pa lang sa Bisaya. Oo, Bisaya ka na. May accent ka na pa. Ano, Bostro? Okay ka doon, Bostro? Magandang idea ang narinig ko yung mag-stay pa overnight. Okay, sige. Okay. So, let's go na sa Dumaguete Public Market. Nang makita ko ang almusalang ito, sigurado na agad akong masarap ang pagkain nila dito. Kalimitang tinitinda nila dito ay kakanin, pandesal na may iba't ibang palaman, at mainit na tsokolate. Mami, pengi ba pong isang pansit? Opo. Pansit to? Dahil sa dami ng taong nakita kong kumakain, alam mo talagang nasisihan sila sa kanilang mga agahan. Parang siyang champurado na mas matapang yung pagka-tsokolate. Pero bagay na bagay pa rin. Sarap pa. Tawag nila dyan, puto eh, no? Yes, kuya. Kanina nung walang condense, medyo matapang. Pero nung dinagdagan, medyo na-balance yung pait sa katamis. Saan mas goods to meron? Gano'ng katagal na po ito? Mga 50 years na siguro. 50 years? Ito po yung sari-sari. O, yan yung sari-sari. May tsokolate, may condense. Ano yan? Dorado. Sarap daw pang fish fillet, kilawin. Mga ino-order daw sana doon ng restaurant dito ng mga sikat. Sakto. Malutong mami. Ano po kilo? So right now, nandito na tayo ngayon sa Joe's Chicken Inato. So kung ang Bacolod ay may chicken inasal, dito naman chicken inato. So sabi ni Kuya RG kanina, roughly 300 to 400 sticks daily ang kanyang iniihaw na petso at legs. So ngayon, masusubukan din natin yun. Kaya dyan lang kayo, dito lang kami. Isa sa pinakamatandang kainan sa Dumaguete, ang Joe's Inato. Sinimulan nito ng mag-asawang Jessie at Josephine, na agad namang kinahiligan ng mga lokal, pati ng mga turista, sapagkat totoo nga namang masarap ang timpla ng kanilang inihaw na manok. So kung ang Bacolod chicken ay toyo, dito naman patis. Wala rin chicken oil. Wala rin chicken oil. So tikman muna natin siya ng walang sausawan. Manamis na miss nga siya. Hindi mo siya pwede ikumpara sa Bacolod chicken na nasa. Isa rin na siya kay David. Saka dito kamayan. Wala silang sinaserve dito na sa Tudor, not unless mag-request ka. Try natin with patis. First time kong kakain ng chicken na sinawsaw sa patis. Masarap. Masarap. Tama yung kombinasyon. Try mo na, Trop. Ang tamis ng manok saka yung asin ng patis.
kami dito sa Forest Camp. Sayang, di kami nakapagdala ng camera. Delikado, baka mabasa. So, gamit namin ngayon ang Ace Pro Action Cam. And we're good to go. Let's go! Mas LJ, sayang di makakaligo. So enjoy it for me, guys. Ako nang bahala sa mga action shots nyo. Jobs in the house. Since nandito po tayo sa Forest Camp, hindi po kasi dito pwede ang open fire na stove. So, ginamit po natin dito is the grill and pit fire ng Adventure Kings. So, pwedeng griller, pwedeng paglutuan. Then, kumuha na lang din kami ng mga kahoy dito. So, yung mga punong kahoy nila dito, binigyan nila kami para magamit namin for cooking. It was possible because of this fire pit grill. Kaya, kung kailangan nyo nito, available po ito sa Overland Kings. And also, yung skillet naman ni... Yung skillet naman na ginamit ni Tatay Chubbs, bare bones. Napagandang skillet. Ayan yung ating plate. So, syempre pag camping, hindi tayo pwedeng gumamit ng mga babasagin. And also, para sa ating cutleries, meron tayo ditong cutleries from Frontrunner, spoons, knives, tapos may ano to may sangkalan, may corkscrew, yan, may mga sandok, yan. O, available naman din po yan sa Premium Overland. Kung gusto nyo po lahat ng mga to, nasa description lang po ng episode na to, yung mga links kung saan nyo yan mabibili. So yung sauce na to, nilagyan ng konting butter, garlic, scallions, oyster sauce, tama ba? Pepper. Ground pepper. Sarap siya kasi hindi ganun ka overpower. Sakto dun sa meat ng fish. Kaya perfect yung ating ulam for tonight, pakbet and inihaw na White marlin. White marlin. Sulit ang buong araw na pagtuklas dito sa Dumaguete. Nakapag-relax din ang buong grupo makalipas ang ilang araw na paglalakbay. Pinagluto din kami ng masarap na pagkain ni Tatay Chubbs. At may nakilala din kaming kaibigang manlalakbay mula Russia. Tol, lalabang ko lang lahat to Right now kasama natin si Sir Teng. Si Sir Teng po ang may-ari ng Forest Camp. Good morning po.
Sir Teng, unang-unang tanong, kailan po ba nag-open tong Forest Camp? Nagbukas kami 1997. 1997. Ganito na po agad to. Hindi, this was bare graceland. Wala, overgrazed land, walang kahoy, walang puno. Itong resort proper is 2.5 hectares, yung organic farm is 2.5. May organic farm pa That's po. for farm tourism. Farm tourism. Ilan po ba yung mga man-made pools dito? Ilan po yung... Ito po, lahat to natural falls po yan, no? Yeah, that's the river. Opo. Actually, it's not totally man-made. Binaan pa itong river, itong pools dito. Buma nung sendong na nagawa ng gali, parang nahukay ng tubig. Ginawa namin, ginawa na lang ng terraces na tubig, kaya Okay po. Kumbaga, in-improve na lang in-improve po. na lang. Opo. So mamimili lang po kayo pag nandito kayo kung merong AC o walang AC. Pero sa experience namin, kahit po summertime ngayon, napakalamig po lalo during night time. Opo. Kahit hindi na kayo mag-aircon. Doon po kami nagstay sa Bahay Kubo eh. Yeah. Opo. That's one of the favorites in Opo. Bahay Kubo. Maganda nga po dun sa Bahay Kubo kasi yun po medyo isolated yung lugar. Kasi pag Sunday sir, maraming tao. Maraming tao. So mas magandang pumunta po ng weekdays. Weekdays. Tapos yung tinira nyo, that's an authentic Filipino farmhouse. Experiencing this. Opo. Kasi yung spending the forma night. po talaga niya talagang nipa, tapos ang sahig, kawayan. Kahit- Experience lang. ang ganda nga po One ng... of our best sellers yun eh. Buti po na-check po namin pagdating namin. Mababa lang pala. Kajek! Sa loob ng 2 araw, napakagandang karanasang makatulog at tumira sa Bahay Kubo. Talagang ang maririnig mo lang ay ang tunog ng kalikasan. Binigyang buhay ng lugar na ito ang natural na likha na maranasan ng bawat isa habang patuloy itong napapangalagaan ng Forest Camp. Panibagong araw, panibagong adventure. Saan naman tayo pupunta ngayon, Direk? Magandang araw, Alpha Rig, Charlie Rig. Ngayon, papunta tayo sa Dumaguete Port kasi tatawid na naman tayo via Fastcat, this time going to Dapitan. Saan tayo mag-stay doon, Direk? Pag kakamp ba tayo? Meron tayong nakita dyan na isang magandang campsite sa beach at balita ko maganda daw ang sunsets dyan. Yun. Charlie Rig! We're here, Alpha and Beta Rig. Go, go, go! Pagluto mo kami ulit ng masarap, alam mo na yan. Copy! Crispy gare-gare. Ano po yun? Bagong. Bayari tayo. Yum. Grabe ito, boss. After ng quick lunch namin, nandito na kami ngayon sa Dumaguete Port. Pasampa muli kami ng Fastcat papuntang Dapitan. So finally, nag-arrive na tayo dito sa Dapitan Port. Welcome guys, and it's 6:26 in the evening. And bago tayo mag-proceed sa ating campsite, sabi ni Tatay Chubbs, wala na tayong lulutuin pagkain, kaya didiretso muna tayo sa public market.
yan, excited na ako makita yung campsite. Tara, mamalengke na tayo at makapahinga na maaga. Muling namili ang grupo sapagkat dito sa Dapitan kami mamamalagi sa susunod na 2 araw. Wala mag-uong na limorot eh. Gusto ma. Bumili kami ng puset, pang-ihaw, saka isang tanige, pang-gata. Check episodes. Check episode. Marilis ni pala tawag ko? Sige, tama yung bangus ko yan. Okay. Pupuntahin ko yung kasama ko. Salamat. Thank you po. Thank you. Thank you for coming in Dapitan City. Watch for signage na lang ng Napo Beach Resort. At di kalayuan, may malapit na beach kung saan kami magka-camp. So from Dapitan Market, we're now here at Napo Beach Resort. It's 7 kilometers away and pinayagan kami nung mayari na mag car camp or overland dito sa kanyang beach resort. So this resort is only for cottages, pero since nakiusap tayo, dumayo tayo dito, pinayagan naman tayo. So magstay tayo dito for 2 days and explore natin kung ano meron sa Dapitan and Dipolog. Alamin natin yan bukas. Then magluluto rin si Tatay Chubs ng mga masasarap na pagkain. So enjoy lang natin yung lugar, katulad nga nung ginawa natin ng mga nakarang araw. Let's enjoy, let's explore. Kaya dyan lang kayo, dito lang kami. Kunin na natin. Kaya mong bunga. Hindi kayo gamitin nyo yung malaking tent. Malaking tent. Sabado, marami yung Oh, may tatayo mo yan dyan kasi matigas eh. Oh. Pag ginawa mo yung magkanguso kasi, Magkahiwala yung place nung yung likod hindi makikita. Doon ang view mo. Kasi magkasalungat kami ng buka ng Oni. Pagdating namin, agad naming inayos ang aming kama. Kasama sa kinikwenta naming oras, ang pag-aayos nito. Sapagkat inaabot din ng 1.5 oras bago ma-set up ng buo ang aming camp. Sa pagliligpit naman, minsan higit pa. Kaya kailangan din itong isama sa pagpaplano ng oras. Kahit tulog ko, nakaano lang ba? Naka-folding. Oh! Ika?
Sa ating paglalakbay, isinama ko talaga ang kasaysayan at kultura sapagkat isa ito sa pangunahing dahilan ng exploration na ito. Naging makasaysayan ng Dapitan sapagkat dito tinapon ang ating bayaning si Rizal noong July 17, 1892. 4 na taon bago ang kamatayan niya sa Luneta noong December 30, 1896. Sobrang sarap. Pagtapos ng masarap na merienda, pinuntahan namin ang katabi nitong heritage house ni Don Aniano Adasa. Ngunit sarado na ito sa oras ng alas 4. Tinayo ito noong taong 1900. Si Don Aniano ay nagsilbing kabesa de barangay noong mga panahong iyon. Pupuntahan namin ngayon ang lugar kung saan tumira si Rizal dito sa Dapitan. Ang lupa ni Rizal ay may laking 16 na ektarya. Nabili niya ito sa halagang 4,000 piso matapos manalo sa Royal Spanish Lottery of the Philippines. Tinayuan niya ito ng bahay, eskwelahan at ospital. Meron din itong palayan at iba't ibang klase ng mga pananim. Sa kanyang kamatayan, kinumpiska ito ng mananakop na Espanyol bilang kanilang pag-aari. At noong 1913, diniklara itong public park hanggang sa taong 1940 na pinagtibay ng Pangulong Manuel Quezon na ito'y maging ganap na Rizal National Park Protected Landscape. Nandito kami ngayon sa bahay ni Don Mariano Hamoy, isang mabuting kaibigan ng ating bayani. Sila ni Rizal ang magkanegosyo dito sa Dapitan. Isa sa kanilang pangunahing hanap buhay ay ang abaka. Ayon sa kasaysayan, dito madalas si Rizal lalo pag may pagpupulong sa kanilang negosyo. Makikita din dito sa museo ang ilang mga dating gamit ni Rizal at ni Don Mariano tulad ng chess na madalas nilang nilalaro tuwing pumaparito ang ating pambansang bayani.
tayo ngayon sa Osamis and we're about to ride again a Roro going to Mucas, and from Mucas naman to Iligan, by land tayo ulit. So from here it's 81 kilometers. So oras natin yan, it's 12:58. So meron na lang tayong 2 hours of driving in Roro. Ando na tayo. Brigada Alpha Rick, sagdat lang naman yung Roro na yan kasi maiksi lang siya. Ingat mo ng pagdadrive. Drive safe everybody. Safe, drive safe. Copy and noted, ingat din guys. Alpha and Charlie, malapit na nga tayo sa Osamis Port. Pagdating doon na tayo hamanap ng ating land. Noted, gutom na rin ako kasi yung huling kain natin was kanina pang 8:30 AM. So sana masarap ang makainan natin by then. Tama, hanap tayo ng classic na local na pagkain dito. From Iligan to Marawi parang 46 kilometers and it would take us parang less than 2 hours bago tayo makarating doon. Oh, barring any delay sa kalye, baka nga ganun lang din ang ano natin, travel time. And then hopefully ma-maximize natin time natin doon sa Marawi. And then after that, tuloy na tayo sa ating trip to Cagayan de Oro. Maraming naghihintay sa atin doon. Yun, doon talaga ako excited doon sa Cagayan de Oro natin eh. Oh, meron tayong mga kaibigan na magwe-welcome sa atin dyan. They're preparing a schedule packed with a lot of adventures, and actually tuloy-tuloy na ngayon hanggang Bukidnon. Yun, masaya. So try natin ngayon yung balbakwa. Dito tayo sa Carinderia malapit sa port bago tayo sumakay. Gutom na kami lahat kaya chicha muna tayo. Ito yung balbakwa o silipin mo. Kaya bigyan mo na ako. Ito yung ano laman. Mainit yan? Mainit ako yan. Yun o. Gawa yan sa Baka po. ano yan? Muka? Balat? Hindi po sir, balat po siya at saka pansin. Laman ng baka. Ano po yung nagpapapula sa atin? Pansin, hands, face, Kaso pork and beans talaga. Pero ramdam mong beef. Hindi siya lasang tomato sauce, parang Hindi. Lap ka. Manamis-namis. Finally, nandito na tayo ngayon sa port. And patawid na tayo papunta sa Mucas. We don't have yet a ticket at hindi pa namin alam kung anong oras ang Roro, but sabi sa amin every hour may umaalis dito, so it's almost 2 o'clock. Thank you G-Shock. Simula nagka G-Shock ako, hindi na ako nalilate. So papasok na po tayo and ibababa na po dito yung mga passengers. Sa Mucas Port, and sabi nung kaibigan namin, nakikitain namin, masarap daw yung fish cracker dito tsaka yung suka, kaya bumibili muna kami dito. Ate, asin yung maanghang dito. Pabili ako ng isa nito tsaka na suka po. Guys, nandito na tayo ngayon sa Mucas and it's almost
5 o'clock at on the way to Iligan, about 49 kilometers, 58 minutes. Pero may dadaanan lang tayong konti dito sa may Ocean View Resort. Then saan tayo pwede mag-check-in? Charlie Rig, may nakita na ba kayo? Yes, meron na tayo nakita. Plaza Alemania Hotel. It's located inside Iligan City mismo and very near Robinson's Iligan City. Oh, good yan kasi bukas maaga din tayo aalis. Hindi na natin afford mag-camp. So tama lang na mag-lodge-in na lang tayo. Alright, copy. Beta, may mga kailangan ba tayong bilhin or something? So far, so good naman tayo sa supply, especially considering in a matter of a day or two, may mga host tayo at meron na tayong mga sure na gamit na hindi na kailangan i-cover pa natin. Copy. So, proceed na tayo ngayon dun sa friend natin. After that, dun na tayo sa Plaza Hotel. Thank you, guys. Alpha, ingat pagta-drive, Alpha Charlie. Copy. Likewise. Sinalubong kami ng ating kaibigan na si Dato James, isang veteranong off-roader at kapwa Philippine Looper. Siya din ang kasama natin bukas papuntang Marawi. It's 7:30, nandito na tayo ngayon sa Iligan and dito tayo dinala nila Boss Maki sa Aboda Kitchen. Hindi namin alam kung anong cuisine to pero interesting kasi tignan nyo naman yung lugar. So after this, pupunta naman kami doon sa hotel na pag-i-stay namin, which is only 5 minutes away galing dito. So tomorrow yung activity for Marawi and titignan natin kung saan pa tayo pwedeng sumide trip. So after this, pahinga, then kita-kits tayo bukas. Sulit kahit walang sauce. Nam-nam. Sarap. Good morning, at nandito na tayo ngayon sa Glorious Lechon House at kakain tayo ng lechon. Ito yung breakfast nila dito sa Iligan, tapos meron din tayo ditong kilawin and meron din tayo ditong tinulang native chicken. So, siyempre ang kanin natin, puso. So, simulan na natin. Kumain na tayong lahat. Let's go, let's go. Sabay-sabay. Ayun, sarap. Balat, kalaman. Tapos testing natin itong suka. Up. The best breakfast. Simula nag-loop tayo.
the heart of the war zone in Marawi. Muli na namang umaligaw-gaw ang malalakas. 100 people have been killed and thousands. Over 4 days in Marawi, we watched airstrike after. Pagdating namin sa lungsod, sinamahan kami ni Kuya James sa lokal na pamahalaan upang magkortesiya. Nakapanayam namin dito si Vice Governor Adjong Jr. Kinuwento niya sa amin kung ano ang estado nito bago ang pangyayaring iyon hanggang dumating ang araw mismo ng paglabas ng mga terorista sa kalsada ng Marawi. Dinaanan namin ang tulay kung saan dati naging mahigpit na binabantayan ng mga terorista ang kabilang dulo. Hindi ito madaling matawid sapagkat maraming sniper ang nakaabang dito. Grabe bro. Talaga literal, no? Literal, sir. Habang papasok kami at binabaybay namin ito, makikita pa din ang bakas ng bakbakan at hirap na inabot ng mga dating nakatira dito. Hindi lang ang Marawi ang apektado sa pangyayaring ito. Kahit ang mga kalapit na bayan at lungsod nito ay lubhang naapektuhan ng kabuhayan at nakaranas ng taggutom. At dito yung mga ano nila silipad nila usually pag actually lahat ng anggulo kita mo dito Saka tama yung sinabi nila bossing kaya pala butas yung mga bahay doon na sila dumadaan. Kung iisipin mo dito nagbabakbakan lahat, di ba? Bahay ito dati yung mga gamit nila So ito namang area na to, ito daw bahay ng mga magkakapatid. Pag tinignan mo sa loob, ganun pa rin. May mga butas din sila para hindi na sila lalabas sa kalsada dito na sila dumadaan. Yun hanggang dun. Tapos ito, para dahan daw ito ng mga sasakyan. Ito may mga boots pa dito. Ito sir, ito po yung bahay ng treasurer ng Lumbabaya po. Bahay ng treasurer. Yung Barangay Marinao. Barangay Marinao. Oh, sunog dito. Ang ganda ng bahay, Ito may hagdan. Grabe, durog na, no? Durog na. Inabot pala sir ng 5 months, no? Clear siya, sir. October. Clear namin, 4 months and 29 days. 4 months and 29 days.
Isang araw na lang. Pag pinabukasan, mag 5 months, wala. Linis na. Clear na. Ito, kwarto to. Giba yung kisame, oh. Ito yung kisame, babagsak na. Mga airstrike. Galing sa airstrike. Ang pinaka-stronghold nila, sir, yung isang mosque. Opo. Ah, may underground yung bahay. Tindahan pala to. Tindahan, tas kusina. Ha? Ayun, butas. Karamihan sa mga gusali dito ay mga bahay at tahanan. Sa loob ng halos 5 buwang digmaan, makikitang wala nang babalik ang tirahan ang mga dating residente dito. Masjid Dansalan, Batu Mosque. Ang ganda, no? Ang ganda ng mosque, oh. Lalo siguro paggabi kasi puro ilaw to, eh. Sa mga nakita kong tama ng mga bala, mga wasak na pader sa mga pinasok naming gusali, iba't ibang istorya ang maiisip mo habang nasa loob ka ng mga bahay na ito dahil sa makikita mong mga personal na gamit na nakakalat pa sa buong paligid. So nagsimula yung Marawi Siege noong May 23, 2017. So nung time na yon, over 300,000 ang population at nakatira dito sa Marawi, which yun din yung number ng mga nilikas dito. And sa record, 165 ang killed in action na membro ng AFP, over 1,000 naman yung mga nasugatan. Then sa mga civilian naman, 47 ang buhay na nasawi. Ang pinaka nakakakilabot lang dito, habang naglalakad ka dito, alam mo yung parang nabivisualize mo kung ano yung mga pangyayari. Kasi karamihan sa mga nawasak dito, talagang mga bahay. So mga tinitira ng tao. And kung makikita nyo yung mga butas ng pader na yan, so gawa yan ng mga 50 caliber na mga mortar, ng mga iba't ibang klaseng high-powered na mga baril. And ito daw Marawi before, halos wala ka na matatayuan na bahay dito dahil thickly populated daw to. Pero ngayon yung nakikita nyo pala mga flatlands na yan, nawasak yung mga structure dyan during the airstrike. So mga binagsakan ng airstrike yan, kaya ngayon flatland na lahat. Masasabi mo ding tourist attraction kasi ano siya eh, rich in history. Pero ang mas naiisip ko dito, yung mga nagbuwis ng buhay during nung siege. Nagpapasalamat kami sa mga tropang off-roaders na umalalay sa atin dito. Yan syempre sa local government na pinayagan tayong maikot tong Marawi. Doon po sa ating mga tropang pulis na nakasama din dito. At nagbigay din ng mga experience at kanilang mga nalalaman tungkol sa Marawi Siege. Talagang ano to, nagbigay ng malaking factor sa Philippine Loop namin kasi naging significant lalo dahil dito sa history ng Marawi. And I think isa to sa favorite destination ko kasi ang dami kong natutunan and medyo na-feel ko yung connection between dun sa mga lugar na pinasok namin. Kasi talagang yung iba doon makikita mo yung mga personal na gamit nila nandun pa sa bahay. And take note, marami ditong hindi na naka-recover kasi yung mga nakatira dito hindi sila mahilig magbangko. So yung pera, alahas nila lahat naiwan sa loob ng bahay. During evacuation, syempre lahat yun naransak, naubos yun. So marami nang hindi nakabalik. Yung nakikita nyo dito na dinaanan namin ng mga nire-reconstruct yung bahay, yun lang yung may capability para ayusin ulit yung bahay nila. Yung iba talagang nasa shelter or lumipat na rin ng ibang tirahan. So after natin dito, we'll move on to our next destination. And abangan nyo kasi madami pa tayong i-explore. So mas busog habang tumatagal na pinapanood nyo to, mas madami tayong aalamin at tutuklasin
sa bawat lugar na mapupuntahan natin. Kaya again, nagpapasalamat po kami sa patuloy na nanonood ng Jack episodes. Sa mga nakasubscribe, thank you very much po. Sa mga nanonood ngayon at hindi pa nakasubscribe, tulungan niyo po kaming ma-reach yung 100,000 para sa silver play button. 70,000 na po tayo. Kailangan po namin yun. So maraming salamat po. Till next episode. See you. Ingat.